once said, the death of one man diminishes me. And then his last line is, for whom do the bells toll? The bells toll for thee. Bakit po ba, sa amin pong standpoint as journalists and as media persons, our history is not complete unless we know the background. So, from your standpoint, bakit po ba ang response to the people who were devastated in a super manner? Bakit po ba delayed? Yung mga patay hindi malibing, yung karsada hindi, pagkain hindi madala. Ano po bang, from your standpoint, having assessed this, ano po bang reason for the despicable delay in the response? Well, in this particular case, this is something unprecedented. Never expected. Kaya siguro, nagkaroon ng konting delay sa delivery o sa pagresponde kasi nasyak ding lahat yung ano. But then, that should not be an excuse, ano? And I think the government is now in the right direction in orchestrating, no? Yun nga, yung pag-form ng isang overseer, not necessarily ako, no? It could be somebody else. Pero I think that's a move towards the right direction na meron talagang mag-synchronize. Sabi ko kanina, kailangan merong unity of command. Hindi po pwedeng maraming commanders. Dapat isa lamang at siya lamang yung kumukumpas para ugma-ugma yung kilos ng bawat mga agencies. That's very important also from a relief standpoint, the distribution of donations. Thank you, Senator. Senator Noel Batak. I know you very well. Sir, yung I may sound redundant, pero for the benefit of our colleagues sa television, medyo late to iba, ano ho talaga yung una yung gagawin? Because you talked about mandate and authority. So, ano ho ang priority ninyo, sir? Well, ang priority, get things done. No? Yun ang actually ng goal. No? Yun ang dapat get things done. And siyempre, kailangan kumpleto yung background mo, kumpleto yung information mo, yung mga datos mo para makakakilos ka ng tama. So, tama yung ginawa na meron na silang assessment ng damage and continuing assessment. No? But in the meantime, hindi naman pwedeng wala tayong ginagawa habang nag-a-assess. So, dapat din, habang nag-a-assess tayo, yung mga areas na pwede na mag-implement nung programa, dapat medyo may mga panimulang gawain. May na-mention ko kayo kanina, Senator, about putting Tacloban first at the top of the priority. No, not really. Not really. Sinabi ko lang yung case in point, yung Tacloban. Kasi mukhang nandoon ng konting pag-abalam ng mga ginagawang pagsasaayos, ano. So, hindi ko sinabing unahin dapat ng Tacloban. Dapat pare-pareho yung treatment sa lahat ng nasalanta. Pero may mga areas na mas madaling maatendahan kaysa doon sa ibang lugar. No? So, walang priority rito over another. Sir, you just came from Tacloban, you visited the area. Nakita po niyo yung scope ng damage. Hindi pa ako nakapunta doon. Kasi hindi ko naman alam na appoint ako eh. Pero base mo dun sa nakita niyo okay lang sa mga video material. Yes. Sa palagay mo niyo yung 40 billion ay sapat. I don't think it can be enough, ano. Pero ang sa akin naman, sa point of view, hindi naman kailangan 100% yung rehabilitation. Pwede namang mag-deactivate kami kung maka-accomplish na kami ng 85%, 90% para may iiwanan ka rin doon sa local government units to follow through. Kanila na yung pag-sustain noong pagre-rehabilitate. Kasi mawawala na ng incentive, mawawala na ng motivation yung local government units kung lahat gagawin na ng national government. I've been reading itong, kung tawagin lang sa Indonesia, si Mr. Fixit, kung narinig nyo na siya, yung nag-attend sa, alam nyo, yung Aceh, tsaka yung Nias, 100,000 people died, tapos massive talaga yung destruction, and he was stopped by, I think, President Yudhono, and he accomplished his mission. Ang binabasa ko, sabi niya, ang napaka-importante sa role niya, coordination. Kasi you must be able to coordinate all the efforts, all the stakeholders,
lahat ng, not just the local government units and the national government, but even all NGOs, lahat ng foreign donors, lahat ng local donors, lahat ng may kinalaman do sa sinalanta, dapat ma-coordinate mo lahat yon. And yun nga, napakalaking challenge. But he accomplished his task with flying colors. So yung model niya na ginawa niya, magandang sundan. No? I-adapt mo lang sa Philippine setting. But of course, ang sabi nila, yung inabot natin sa Yolanda, parang hindi mo naman ma-compare din do sa tinamaan do sa Aceh. No? Pero to a certain extent, pwedeng i-adapt yung model na ginawa niya. Mr. Senator, good morning. Si Jimmy Hill po. Yeah, Jimmy. Yun ho bang sinabi niyong rehabilitation, yan ho ba ay mangangahulugan ng pagtatayo ng mga bagong bayan at lungsod? Would Hindi naman, yung design. Pwedeng ang sabi ko nga kanina, pwedeng maging model yung isang lugar doon na ito na yung standard ng buong Pilipinas, no? Na magko-conform ito parang dahil nga tayo talagang typhoon pro naman talaga tayo no? At nagbago nga lang kung yung mga areas na nahit ng typhoons. Pero pag sinabi kong rehabilitation, hindi talagang complete rehabilitation. But ang sinabi ko doon sa kausap ko na nag-brief sa akin, hindi naman kailangan talagang ideal na urban living or rural living na one level up from the condition where it was before, okay na no? Or ma-restore mo from its original setting na na-reinforce mo yung dapat reinforce, pwede na rin. Kasi it's all a function of funding Kung kulang yung pondo mo, kung sagana ka sa pondo, magagawa mo lahat yung gusto mo. Pero kung yung pondo medyo tama lang o medyo kulang, mag-a-adjust ka rin. Nanganguluhan ho ba yan na ilalayo yun sa dagat ang mga yung easement, yung setback. Kasi may power naman yung state to expropriate when it involves yung physical safety, personal safety. So kung dating may tituladong lupa doon sa say 30 meters away from the coastline, ang susundin na natin ngayong standard 50 meters na, at meron siyang poder, meron siyang ownership sa property, pwede nun siguro siyang ilipat sa ibang lugar. Pagbawalan na doon sa yung setback na mapapagkasunduan pag ginawa na yung bagong polisiya tungkol doon. Hindi ho natin may iwasan na may mga politikong sasausaw lalo na sa pondo. Kaya nga sabi ko, dalawang ICS. Nakakagigil ho yan, laki Di ba? Anong plano nyo para makaiwas po sa gano'n? Alam mo, kung di maiwasan, bahala sila sa buhay nila. Di ba? Pero mayroong batas naman na pwede silang papanagutin. Meron tayong Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Meron tayong plunder. Bahala sila. Kaya nga sabi ko, blessing na rin na lumabas itong issue ng mga PDAF. At mayroong mga nakademanda ngayon na malalaking tao. Parang deterrent na rin ito doon sa mga local government. Kasi anong kaibahan ng mas malaking tao na nahahabla? Ikaw, naandun ka sa local government, magsasalbahe ka pa sa pondo. Pero saka at the expense of victims of typhoons, parang napakawalang konsyensya na kung dito ka pa makikialam sa pag-mishandle ng pondo. Salamat po. Thank you. Senator, gagamitin niyo ba sa reconstruction ng mga lungsod at mga lalawigan ang assets ng gobyerno tulad ng DPWH o completely buhay ng mga private sectors? Hindi. Ano yun magkahalo naman yan kasi pagka halimbawa government facilities, di ba? Halimbawa, school buildings, pwedeng magkahalo na kung kulang may pagkukulang yung government facilities, di ilaan mo ibigay mo sa private sector. Pero ang point ko is as much as possible, mas gusto ko yung private sector na mag-initiate, mag-implement, at sila rin na magpondo, mag-fund.
Kasi mas maiwasan niya nga yung bureaucracy, yung the pitfalls of the government bureaucracy, no, na napakaraming obstacles. Doon po kayo magkatayo ng opisina niyo sa Visayas? To tell you honestly, hindi importante sa akin yung opisina eh. Ang importante yung magawa yung trabaho eh. Maski nga walang opisina, maski mobile, pwede rin. Basta lang makapag... Nagtatanong mo, inaasahan nila na mabibigyan kayo ng anti-graft position ni Pangulo. Bakit biglang-bigla nilagay kayo bilang engineer ng Visayas? Hindi ko alam, pero sa akin, this is challenge enough and I welcome it. Wala mong bakante, anti-graft? Alam mo, meron ng IAGSI eh. No? So ako rin, sarili kong pananaw, natanong na ako dyan, baka maging duplicitous na doon sa function ng IAGSI. Tsaka yung NBI naman is doing a wonderful job sa kanilang pag-iimbestiga. So baka sa pag-iisip na rin ng mga policymakers o ni Presidente, baka redundant na rin kung magtatayo pa ng anti-graft commission. Posible ho ba na lahat ng mga foreign donations ibibigay sa inyo ng Pangulo kayo mamamahala? Well, pag sinabi natin rehabilitation SAR at may pondong naandyan, talagang ikaw rin ang mag-oversee, ikaw rin ang magmamonitor, ikaw din ang titingin kung paano gagamitin yung mga pondo. Sir, Joyce Iles po from Solar News. Sir, what kind of a leader are you going to be? Gagamitin niyo po ba yung kamay na bakal niyo or will you be compassionate considering what happened to these people? It depends on the situation. Siyempre, pagka matigas ang ulo, baka bakal yung kailangan sa ulo. Pero kung hindi naman, siyempre, consultative naman yung approach. Sir, isa pa po. Binanggit niyo na magiging challenges, politics and dynamics. Can you expound on that, sir? Well, politics, alam naman natin na yung politics minsan yung nakakaabala sa lahat ng ginagawa dito sa ating bansa. Yung dynamics, ito yung mga the usual intramurals na kung saan, sa halip na makatulong, nakakaabala. Yun ang in short sentences, yun ang explanation ko. Sir, bukod doon sa 40.9 billion from the 2013 budget, meron ding 100 billion na rehabilitation fund na i-allot to different agencies. Sir, will you have a say or will you be able to direct the departments how to use those funds? Apart from overseeing, yung direct sabihin talaga kung paano nila gagamitin. It depends. Kung basta related sa rehabilitation, I think I should oversee and monitor or supervise at least. Okay. Specific instructions si Pinoy on how to go about this? Wala pa. Kasi nga, ang usap lang namin nung sinabi niyang tanggapin yung rehabilitation SAR na hindi ako... After that, hindi pa naman kami talaga nakapag-usap. Ang mag-work out ng details, no? He told me, he instructed Executive Secretary Ochoa to work out the details of the EO and yung... of course, defining the duties and responsibilities. Yan. Hi, sir. Mayan pa from TV5. Sir, when are you starting with your new job? Will this be on January na po dahil patapos na yung taon? Or pupunta na kayo by this month, sir, doon? Hindi, basta't merong appointment papers, formally appointed, formally designated, tapos nandyan yung EO, yun ang start ng miserableng buhay. Sir, kaliwat kanan kasi yung foreign aid, saka ang laki talaga ng pondong yung... Pati ho ba yun under ho ng inyong control? That's another challenge. Sabi ko nga kanina, yung financial objectives, kasama yun eh. Kailangan mag-raise ka ng funds from government coffers, mag-raise ka ng funds from foreign donors, mag-raise ka ng funds from local donors. Kasama lahat yun sa mga objectives. Pero sir, how can we be sure? Kasi ngayon pa lang ang dami nang nagtatanong paano masisiguro mapupunta sa rehab efforts yun, yung dami ng pera na yun. That's one challenge that I will have to face. Kasi hindi ka naman, ang tanong ko sa sarili, bakit ako yung pinili? Hindi naman ako ininyero, hindi naman ako arkitekto, hindi rin naman ako financeman. Ang sagot doon sa mga nakausap ko, sabi niya, managerial naman ang pag-uusapan dito, hindi naman yung technical, parang administrative skills. So, to me, that's a challenge enough. Pero sir, at least for now, malinaw na even the foreign aid, pwede nyo hong pakialaman sa bago nyong posisyon. Basta related sa rehabilitation, I should have a say.
kung paanong gagamitin, paano i-distribute. Of course, in consultation with the national government and the local government units. Kasi ang keyword dito talaga, consultation, saka yung coordination. Without consulting and coordinating, baka hindi rin mag-succeed. Senator, I personally perceive you as a soldier and a man of action. As coordinator, ano po ang rango ninyo? Kailangan po utusan nyo si Mar Rojas, utusan si Bol Gasmin, Yan na nga yung dynamics na sinasabi ko kanina. Yung mga hindi po nag-action, tsaka yung hindi sa maklolo kagad, hindi po ba dapat nasa ibabaw ka niyan? Well, that's how I understood it, when it was first approached to me, na overall, parang overseer. So, but hindi naman kailangan utusan Yung utusan, offensive na kagad yun, hindi na agad susunod yun. Mas maganda siguro yung pakiusapan, pakipagkonsulta, kasi mga dissenting human beings naman ito, hindi naman ito yung para mga pulis ko nung araw na malaki yung tiyan. So, pwede naman sigurong mahusay na usapan. Pwede po bang patabihin? Ano yan, nasa administrative sa managerial skill na yon, yung mga detalye na yon. Senator, sabi nyo gusto nyong participation ng private sector. Paano yung meron tayong batas na kung merong government project, I assume may mabibigay sa mga contractors. Ang sabi ng batas, there should be public bidding. Yeah, bidding, bids and awards. Alam mo naman, kay bagal-bagal ng mga, yan. How will you resolve that? Kaya nga sinabi ko kanina, Neil, kailangan ko isang mahusay na abogado. Kasi ang pagkaalam ko, pag may mga calamities, exempted sa mga public bidding. May provision yata sa batas. But then, kung hindi, doon nga natin dapat pag-aralan mabuti na ma-expedite mo lahat, ma-implement versus yung kabagalan ng bureaucracy sa pagbibid. Kaya nga gusto ko nga yung initiative, private sector na para they're free from all these bureaucratic red tapes. Kasi pag binigay mo, kasi hindi naman kailangan bidding doon dahil pag sila yung nag-initiate, sila yung nagpondo, sila nag-implement, there's no need for bidding Ang government lang will just enable, monitor, supervise, and probably assist. Kung ano yung, of course, impose the necessary policies. At yan nga po ay nagpapatuloy pa rin ang isinasagawang press conference ni dating Senador Panfilo Lacson. At sa pagtanggap nga niya ng kanyang bagong tungkulin bilang rehabilitation czar, sinabi po niya na hihilingin niya ang tulong ng pribadong sektor para pondohan ang rehabilitasyon at reconstruction ng mga lugar na nasalanta ng Bagyong Yolanda. Mas gugustuhin daw niya na ang pondo ay magmula na mismo sa pribadong sektor para bawas burokrasya. At nakikipagtulungan na rin itong si Senator Lacson, kina DILG Secretary Rojas at DND Secretary Gasmin, kaugnay nga po sa bago niyang tungkulin. Hindi man daw siya inhenyero, hindi naman daw technical skill, kundi managerial ang aspetong isinaalang-alang sa pagkuha sa kanya sa bagong posisyon na ito. Napakalaking hamon, aniya, dahil nga po magsisimula from scratch o zero ang trabaho, pero doable naman ito at katunayan nitong weekend lamang ay dumalo na siya sa mga briefing mula sa mga eksperto sa field ng reconstruction at rehabilitation of disaster-stricken areas.